Sinabihan kami ni tatay na huwag nyo itong i-video. Kakausapin kita, Marcos. Ito yung time na kinausap niya ako, na sinabi niya na alam ko na may ginagawa kayo na hakbang para sa akin. Kahit sila hindi ito alam. Na may ginagawa kayong hakbang para sa akin. Sabi niya, Marcos, ito lang yung bibitawan kong salita sa iyo. Kapag nalaman ko o ako ay napunta sa ayaw kong puntahan, babalikan ko kayo. Sobrang daming death threat ang dumating sa amin, guys. Yung mga death threat kami na natanggap dito. Ang dami nagsabi sa amin na kapag ka nakita ka namin na maligaw dito sa Batangas, may mangyayari sa'yo hindi maganda. Ito, may mga pagkakataon na may mga taong humaharang sa amin sa daan dahil kilala na nila yung sasakyan namin. So may mga taong humaharang sa amin at sinasabihan kami na tumigil kami sa ginagawa namin na panggugulo doon sa kabarangay nila. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. Okay, so bago lahat, magandang hapon sa lahat ng mga manonood natin. Ngayong araw, nagtataka kayo kung bakit nandito tayo at wala tayo sa misyon. So ngayon, meron akong gustong ibahagi sa inyo lahat na lahat ng nangyari behind the camera sa mga naging misyon namin sa buhay ni Ate Ninya. Dahil alam ko, marami sa inyo ang hindi talaga ito malalaman. Kasi nga, kung ano lang naman yung nakikita natin sa camera, ayun lang yung pagbabasihan natin. Pero sa ngayon, gusto ko sa inyong lahat ibahagi ang lahat ng karanasan namin sa buhay ni Ate Ninya. Okay, ngayon, makikita nyo, nasa likod natin, ayan, may white screen tayo dito, may projector tayo na gamit. Makikita natin dyan sa likod, sa Ate Ninya. Ito yung first episode ng paghahanap namin kay Ate Ninya. Ito yung mga panahon na sabi ko nga sa inyo, unexpected na napunta tayo sa lugar nila Ate Ninya dahil kumbaga parang noong mga time na yun na sinabi sa amin, hindi namin alam na kung tutuloy ba kami o hindi. Kasi nga iniisip ko baka delikado, baka komplikado, ipapasukin namin. Pero ayun yung gusto ni God, kaya napadpad kami doon. So ngayon, gusto ko sa inyong isa-isahin lahat ng karanasan namin o nangyari nga sa amin magmula nung kami ni Mac. Okay. So simulan natin nung part 1. Yung naging part 1 natin dito kay Ate Ninya is yung paghahanap namin na hindi nga namin inaasahan na yung last minute na talagang susuko na kami sa paghahanap ay mahahanap pa rin namin sa Ate Ninya. And then that time, nakita ng marami, ng milyon-milyong tao sa ating Facebook at sa ating YouTube channel na yung naging title natin ng part 1 is Tatay Ko, Asawa Ko. Na yan yung talagang nagsisulputan lahat ng milyon-milyong basher sa aking Facebook page. Dahil nga lumabas sa part 1 na walang katotohanan yung nasa title natin. Pero naniniwala ako sa mga tao na naglapit sa atin at nagsasabi tungkol sa kanilang background dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima ang tao na nagsabi, napakarami nila. Kaya naniniwala ako that time. Pero dahil nga sa pinabulaanan naman nila tatay, hinayaan ko lang. Before namin ilabas yung video na yun, alam ko na mababash ako. Pero di ba sabi ko nga, hindi naman ako yung bias na tao. Kahit na sa akin yung bagsak ng negative, sige lang. In-upload ko yun sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. At talagang milyong tao yun ang bash sa akin sa aking Facebook page. Sobrang dami talaga dahil sinasabi nga nila lahat ng Batanggenyo na wala daw tayong basta lang daw tayo makapag-vlog, basta lang daw tayo makapag-content, para lang daw tayo ay kumita, na yung title hindi naman daw talaga totoo, naninira lang daw tayo ng buhay. Sobrang dami talaga. As in, hindi ko may isa-isa sa inyo. Pero halos lahat ng milyon, umabot siya ng halos parang mahigit 10 milyon sa ating Facebook page. Hindi ko alam kung 12 million, 13 million views or something. Na talagang halos lahat yun, walang positive comments. Lahat negative. So first vlog pa lang guys,
parang pinanghinaan na ako ng loob kung babalik pa ba ako o hindi. Kasi nga, talagang lahat ng tao, karamihan Batanggenyo, binabash tayo. Pero sabi ko nga, babalik ako doon, hindi na para ungkatin ko ano yung nakaraan. Babalik ako kalatinin niya para makatulong sa kung ano yung makakayanan natin. And then, sa hindi nga natin inaasahan na pagkakataon, sa part 2, alam kong alam yung lahat na doon na lumabas yung katotohanan. Diba? Ayan yung mga nakikita natin sa camera. Ngayon, ang hindi nakikita ng mga viewers natin, ay isa-isahin ko sa inyo. Okay, unang-una, yung naging depression namin o stress. Sa totoo lang, na-stress kami sa part 1 kaya niya. Hindi niyo nakita kasi hindi na naman namin sa inyo ipapakita eh. Sobrang stress kami habang nagbabasa ng mga comments. Dito na pumapasok guys yung hindi nyo alam lahat. Sobrang daming death threat ang dumating sa amin guys. Yung mga death threat kami na natanggap dito. Ang dami nagsabi sa amin na kapag ka nakita ka namin na maligaw dito sa Batangas, may mangyayari sa yung hindi maganda. So that time pa lang, hindi ko na alam kung tutuloy pa talaga ako. Sumabay pa yung million na basher at sumabay pa yung mga death threat sa amin. Hindi lang isang death threat guys, napakaraming death threat ang dumating sa amin. Hindi lang sa akin, pati kay Commander may mga nagme-message na naninira ka ng buhay, hindi ka dapat, ikaw dapat yung dapat sirain yung buhay. Ikaw na vlogger ka yung dapat sirain namin yung buhay. So, lahat kayo hindi nyo to alam, di ba? Alam kong alam nyo na hindi ko ito nilabas sa social media kahit na may pinagdadaanan kaming ganito. Ang makikita nyo lang, tumutulong kami gumagawa ng paraan. Yun lang yung nakikita nyo, pero yung pinagdadaanan namin hindi nyo talaga yung nakikita. Okay, so pangatlo guys, nauna natin million basher, yung death threat na dumating sa amin. At ang sumunod guys, yung panahon na nag-vlog ako, kasama ko pa yung nanay ko noon. Nasa bahay yung nanay ko, nandito sa Candelaria. That time na ma-scout namin sa atin niya, kasama namin siya. At yung nanay ko may sakit yung sa puso. At meron pa siyang high blood. So nakiusap siya sa akin, sa part 2 pa lang. Nakikita niya na medyo mahirap yung pinasok ko na sitwasyon. Medyo alanganin ako sa sitwasyon na pinasok ko. So ang sabi sa akin ng nanay ko, makikiusap ako sa'yo na wag mo na yung ituloy. Kasi siyempre bilang magulang mag-aalala sa anak, matatakot sa mga bagay-bagay na pwede mangyari sa anak niya. Lalo na't nabasa niya rin yung mga death threat sa akin. Pero sabi ko, ma, ito yung pinapagawa sa akin ni God. Sabi ko, may purpose kung bakit ako napunta dun. Kaya sana, maunawaan mo ako guys. Hindi nyo ito alam na yung nanay ko sobrang na-stress that time. Na hindi ko siya napagbigyan doon sa request niya. Para lang maisalba yung buhay natin niya doon sa sinasapit niya sa tatay niya. So ito hindi ko to nilabas sa social media. Wala kayong napanood na yung nanay ko nakikiusap sa akin, itigil ko. Pero tinuloy ko pa rin, di ba? Wala akong nilabas na ganyan sa social media ko. Wala akong sinabi na ganitong pangyayari. Yan yung pangatlo. At pang-apat, guys, eto na yung mga oras na lumabas na yung katotohanan na kinakailangan kong i-manipulate si tatay. Guys, hindi nyo alam yung naging strategy namin. O hindi ko alam kung alam nyo, nabanggit ko, pero pagkakalam ko, hindi nyo to alam. Yung mga time na pumupunta kami kala tatay, sinabi ko kay Makmak, maging alerto ka lang sa bawat oras kasi anytime pwede tayong gawa ni tatay ng hindi maganda. At nakikita ko yung sa kanya. Pero sabi ko, kailangan nating gawa ng paraan. Kailangan nating i-manipulate si tatay. Diba, hindi ko to pwedeng sabihin sa inyo sa social media kasi nga possible mapapanood tayo ni tatay. So yung plano kong pagmamanipulate sa kanya, kapag nalaman niya yon, wala na talaga, finish na as in. So ang ginawa ko, ito ilalabas ko sa inyo yung pinag-uusapan namin ni tatay. Every time na bago ako magsimula ng vlog, walang camera to, kinakausap ko muna siya personally ng kaming dalawa lang. At sinasabi ko sa kanya, tay, kung ano man yung mga lalabas sa video natin, huwag mong pagbasihan yun. Dahil yun ay ginagawa ko lang para sa mga kamag-anak mo na may ayaw sa kung ano yung sitwasyon ninyong dalawa natin niya. Palalabasin lang natin sa video, sa madaling salita, palalabasin lang natin sa video na hindi ko kayo kinukonsente. Pero sa totoo lang, sabi ko sa kanya, tay, wala sa akin problema kung kayo ay nagsasama dahil kayo mag-ama. Pagagawan ko pa rin kayo ng bahay. Ayan po yung mga ginawa kong pagmamanipulate kay tatay na hindi ko alam kung masama yun. Pero para sa akin, ayun yung isang paraan na kailangan kong gawin
para si tatay ay hindi makahalata sa kung ano man yung ginagawa namin. So hindi ko yan sinabi sa inyo sa social media yung pagmamanipulate kay tatay. Ayun yung isa, ayun yung pang-apat na mga bagay na hindi ko nilalabas sa social media ko. Okay, pang ano tayo, pang-5, guys. Ito yung pang-5. Ito yung mga time na si tatay ay kinakailangan naming puntahan doon sa kaibigan niya. Guys, 2 lang sila dito na magkaibigan sa lugar nila. At ito yung kinakatakot ko that time. Kasi kinakailangan kong bumaba ng sasakyan para pumasok sa loob ng kanilang bakuran at makipagharapan sa kanilang dalawa. Guys, anytime pwede nila akong gawa ng hindi maganda that time. Pero sabi ko, kapag pinakita ko na ayaw ko o hindi ako pumapayag dun sa gusto nila na pumunta ako dun sa kanila at kausapin sila sa loob ng bahay ng kanyang kaibigan na anytime wala akong kapalag-palag dun, pwede akong gawing ako pa yung naging ano ba tawag dun? Yung pumasok ko sa ibang bakuran, trespassing. Ako pa yung pwedeng lumabas ng trespassing dun, guys, kahit may gawin sa akin hindi maganda. Pero sabi ko, kailangan kong tatagan yung loob ko kasi kailangan ko sa atin ninyang tulungan. So pumunta ako dun ng buong buo sa harap nila na sila lasing na lasing na anytime hindi ko alam kung anong pwede nila sa akin gawin. Pero ang ginawa ko na lang, naging alerto ako, yan, wala sa camera yan, hindi ko yan pinabidyuhan kay Mac. Sabi ko, Mac, dito ka lang sa sasakyan, magantay kayo dito kasi kung may gagawin mo sa akin, pati si Mac madadamay. Kaya sabi ko, dito ka na lang sa loob ng sasakyan, ako yung lalabas para humarap sa kanila. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako pinabayaan. Pero nakikita ko yung mga kilos nila na may time na pupunta sila sa likod ko, pero ako yung uma-adjust. Ako yung gumagalaw para nakaharap ako sa kanila. May mga pinagdaanan akong ganyan, guys, na hindi alam ng karamihan sa social media natin. Kasi nga, hindi na para ilabas. Kumbaga, ginagawan ko na lang ng paraan at kumakapit na lang ako sa taas. So, yun yung pang-5 sa hindi ninyo nakita sa harap ng camera natin. Pang-6, guys. Ito na. Ito yung mga time na pumupunta na kami ng DSWD para humingi ng tulong sa kanila. Pero alam niyo ba yung nangyari nun, guys? Mayroong mga tao sa DSWD na pinipilit akong pahintuin sa pag-vlog kay Ate Ninya. So guys, alam niyo ba yung sinabi ko sa kanila? Ito, hindi ko to inilabas sa inyong lahat. Kahit na nababash na ako that time na sobrang dami na naman, million basher na naman yung lumabas ng sinasabing, bakit ba nagmamatigas ka, hindi mo naman kaya, bakit hindi ka lumapit sa DSWD, hindi mo ilapit, hindi mo iganto ganyan. Guys, that time, sinabihan na po ako ng DSWD na ihinto ko na yung ginagawa ko kay Ate Ninya. Dahil nga daw yung mga bata ay nadadamay na. Pero sinabi ko sa kanila, bakit mas nakatuon kayo doon sa pwedeng maging epekto sa mga bata na pwede namang kalaunan ay mawala din yan sa isip ng mga tao na dapat ang pinagpupukusan natin ay mailayo ang pamilya ni Ate Ninya sa kanyang tatay. Bakit iba yung pinagpupukusan? That time, pinapatigil na nila ako. Isa lang yung sinabi ko, guys, na hindi ko nilabas kahit sa live ko. Ang sinabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, pero kami yung tipo ng charity vlogger na hindi sumusuko basta-basta sa pinapasok namin hanggat hindi namin sila na ilalagay sa maayos. Yun lang yung sinabi ko, guys. At hindi nangyari na matigil yung vlog natin. Talagang inilaban ko, guys, na dire-diretso para na sa ganun, kapag dumating yung oras na makalaya na sa Ate Ninya, eto na, kagaya nung nangyari ngayon, may naibigay tayong pabahay sa kanya, di ba? Ayun yung mga bagay na kumbaga nililook forward namin at ina-analyze namin sa mga pwedeng mangyari. So yun yung mga hindi namin nailabas sa social media na mga kumbaga sinarili namin. So pang-7, guys, ito na yung mga time na kami naman ni Mac yung nagbablog. Ay may mga pagkakataon na hinaharangan kami sa kalsada. So guys, ito pati si Commander din niya to alam kasi alam ko mag-aalala siya kay Mac. Pero kami lang ni Mac na nakakalam na ito. May mga pagkakataon na may mga taong humaharang sa amin sa daan dahil kilala na nila yung sasakyan namin. So may mga taong humaharang sa amin at sinasabihan kami na tumigil kami sa ginagawa namin na panggugulo doon sa kabarangay nila. Guys, ito hindi ko alam kung kabarangay ba talaga nila o ano. Pero itong mga tao na to ay totoong hinaharangan kami sa daan at may mga pagkakataon na tinatakot nila kami. Guys, may mga pananakot kaming naranasan noong mga time na pumunta kami kay Ate Ninya. Pero hanggang ngayon, natapos yung pabahay natin, nakita nyo naman, dire-diretso nandoon pa rin kami
Kasi nga, yung sinasabi ko na marami ng taong naniniwala sa amin na kami yung susi para sa atin niya at ang kanyang mga anak ay may alis. Yun yung pinangahawakan ko sa taas. Kaya talagang kahit anong pagbabanta yung ginagawa sa amin, diretso pa rin kami ni Mac. Ginagawa lang namin ng mga paraan, mga bagay na pwedeng malusutan yung mga ganong pangyayari. Yan yung mga hindi nyo nalalaman at meron pa. Ito yung pinakamatindi guys. Ito yung malapit na sa dulo, sa huli. Ito na yung pinakamalapit sa huli guys na mangyayari. So ito yung pagkakataon na pumunta kami kala Ate Ninya. Behind the camera, walang video. Sinabihan kami ni tatay na huwag nyo itong i-video. Kakausapin kita Marcos. Ito yung time na kinausap niya ako na sinabi niya na alam ko na may ginagawa kayo na hakbang para sa akin. Kahit sila Ate Lindy hindi ito alam na may ginagawa kayong hakbang para sa akin. Sabi niya, Marcos, ito lang yung bibitawan kong salita sa iyo. Kapag nalaman ko o ako ay napunta sa ayaw kong puntahan, babalikan ko kayo. Yan yung matinding salita na binitawan sa amin ni tatay. Hindi ko makakalimutan. Babalikan ko kayo kapag ako ay mapunta dun sa ayaw kong mapuntahan at ako'y makalabas. Lahat kayo, uubusin ko kayo. Yun yung pinakang matindi na talagang yung dibdib ko nung mga time na yun talagang hindi ko na alam po ano yung mga susunod pa, kung makakabalik pa ba kami, kung ano yung mga kinakailangan ko na namang i-analyze para na sa ganun mabura sa isip ni tata yun, mga bagay na yun. Pero yung sa awa ng Diyos, binigyan naman ako ni God ng tamang pag-iisip para maisipan ko yung mga pwede ko pang magawang solusyon that time na si tatay ay talagang iba na yung nagiging isip sa amin. Dahil alam ko na yung kaibigan nga niya ay nanunood sa amin at ipinanunood sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na nung time na pumasok ako doon sa bakuran nila, talagang nandun naghahalong emosyon ka ba yung nararamdaman ko kasi nga pwede nila akong gawa ng hindi maganda doon sa loob ng bahay na yun. So yan yung mga bagay na hindi ninyo nakita kahit kailanman sa camera. Okay, so ngayon natapos na lahat ng binahagi ko sa inyo ng mga hindi nyo nakikita sa harap ng camera. Yan yung mga behind the camera na sinarili naming lahat na pwede namang naming ibahagi din sa inyo para mas malaman ninyo, pero ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon para ibahagi sa inyo lahat yan. At ngayon dadako tayo sa question and answer para isahan dun sa mga tao, sa mga viewers natin, mga kapamilya natin na nagtatanong ng mga gusto nilang mga katanungan na gusto nilang masagot natin na hindi ko nasasagot kapag nag-vlog tayo. So ngayon, pagbibigyan ko po kayo, bigyan ko ng konting time para masagot ko. Okay, may mga nag-message sa atin na okay lang daw ba, o ito mga sponsor yung nagtatanong sa atin, okay lang daw ba na sila ay rumekta ng padala sa beneficiaries natin? Hindi lang kay Ate Ninya, sa mga beneficiaries natin. So isa lang po yung sagot ko. Wala pong problema na irekta ninyo yung padala ninyo sa beneficiaries namin. Pero ang hindi lang po pwede para sa amin at sa nakasanayan namin sa pinanggalingan namin na team ay yung sponsor na po ang magkokontrol sa aming beneficiaries. Kasi unang-una, hindi naman po ninyo makikita o makikilala ang beneficiaries kung hindi dahil sa amin. So, ang hinihingi lang namin ay kunting respeto lang. Kasi wala namang problema kung irekta po ninyo yan. Wala pong problema. Nandiyan naman yung, pwede nyo mahingi sa amin yung address, kung gusto nyo magpadala, and then irekta nyo. Kung mga package man yan. Pero, wag lang tayo sanang darating dun sa point na kinakaayawan din ng team na pinanggalingan namin na ang sponsor na ay magmamanipulate sa aming beneficiaries. Yun lang po ang pinakang ayaw namin na mangyari. Kaya alam nyo, sa totoo lang, si Ninong Val, kung kilala ninyo, alam kong kilala nyo. Siya po, halos ayaw na niya minsan tumanggap ng sponsor. Dahil nga sobrang nadala sila doon sa mga sponsor na nagmamanipulate na doon sa kanilang mga beneficiaries. Ayun po yung pinakang iniiwasan nila kasi yan po ay nakaka-stress talaga yan. Nagbibigay stress yan para sa aming mga vlogger. So, give lang tayo ng respect sa kung sino yung nagvo-vlog. Ipaalam lang natin na may papadala akong ganito ganyan, and then padala nyo. Huwag nyo lang
yung darating yung time nga na kayo na yung mismong magpapasunod sa beneficiaries. Alam niyo yun, yung pinapoint out ko, na ninya, ganito yung gawin mo, ganito ganyan. Ayun lang po yung wag na wag mangyayari. Kasi kapag nangyari yun, i-announce ko po na ipa-stop po lahat ng sponsor. Kasi mas okay na lang po na mapagsikapan namin na matulungan sa atin niya. Kaysa po dadating tayo sa point na ganun. Kaya maraming salamat pa rin naman sa lahat ng mga tao na nagpapaabot ng tulong kay atin niya. Pinapadaan man sa amin or magdirekta, wala pong problema. Yun po, nasagot ko na yung katanungan ng mga sponsor natin. And then pangalawa, ito po yung katanungan na hanggang kailan tayo tutulong kay atin niya. So ito pong tanong na ito guys, ng karamihan sa atin, ito yung mga message personally. Tutulong po kami, kagaya na sinasabi ko, hanggat hindi namin nakikita si ate niya na kaya na niyang mag-isang buhayin yung mga anak niya. Kaya tutulungan natin siya hanggat sa lalong madaling panahon na masanayan niya o makayanan niya na matulungan yung mga anak niya nang siya lang mag-isa. Kumbaga bilang single mom ay dapat matutunan niya na kung paano niya ipoprovide lahat ng pangailangan ng mga anak niya. Kapag nakita namin yon, siguro doon na kami mag-i-stop. Itong pangatlong tanong halos pares naman eh. Kung aalis na daw ba kami? So yun na yun, yung sagot. Ito yung katanungan ng iba. Ito na yung sagot sa tanong ninyo na aalis lang kami kapag maayos na sa atin niya, kapag kakaya na niya na mag-isa. Why not? Walang problema na tayo naman ay mag-focus naman sa ibang beneficiaries. Diba? Pero nakikita niyo naman ginagawa ng team namin. Hindi lang naman tayo nakapokus sa isa. Ginagawan pa rin naman namin ng paraan na makahanap tayo ng ibang tutulungan ng mga deserving. Di ba? So, ito, pang-apat na tanong. Kailan daw yung susunod na hearing natin niya? So, sa mga hindi nakapanood, siguro itong mga natatanong, hindi talaga nakasubaybay talaga, kaya nagtatanong. Pero, bigyan natin ng pansin yung tanong nila. Okay, so itong mga nagtatanong na to, kailan daw ang hearing? Sa pagkakaalam ko guys, sa pagkakaalam ko lang to, next year pa po yung susunod na hearing nila. At ito yung hindi ko alam kung ito na yung magkaharap na silang dalawa sa mismong judge. Parang nabanggit sa akin ito na yun, yung magkaharap na silang dalawa sa harap ng judge. So, okay, nasagot ko na. And then, panglimang katanungan. Ang dami nagtatanong nito guys. Bakit daw hindi naman daw natin beneficiaries yung mga kapatid natin niya? Bakit daw pati yun ay pinag-aaksayahan ng panahon at tinutulungan? Napakagandang tanong guys na gusto kong sagutin dito sa video natin na to. So, kaya namin tinutulungan yung mga relatives ni ate niya. Kasi nakita din namin na deserving din naman nila. Na-deserve din nila na kahit paano makatanggap ng tulong. Unang-una, si Kuya Mike. Bakit daw, may mga nagtatanong, bakit kailangan mo pang pabahayin yan? Hindi mo na obligasyon yan. Hindi nyo na obligasyon yan. Kasi natulungan nyo na yung kapatid nila, okay na yun. So, para sa amin naman, hindi lang naman kami may kagustuhan ito. Unang-una, sponsor din. Gusto rin makatulong. Ba't natin pipigilan yung mga taong gusto rin makatulong? Di ba? So, makipagtulungan kami sa sponsor sa abot ng mga kayanan namin na mabigyan sila Kuya Mike ng tahanan. So, sa mga ganito pong pagkakataon, maging masaya na lang tayo na hindi lang isang tao yung natulungan natin. Pati yung ibang tao, natulungan din natin. At ang maganda pa nun, connected din kay ate niya, kumbaga, di ba? Kung hindi naman yung deserving, kung hindi nila deserve, ba't naman natin tutulungan, di ba? Deserve nila, kaya rin natin tutulong. Kagaya na lang nila Kuya Aris, nag-offer tayo na makatulong din tayo sa nasira nilang kusina. Nakita naman natin din yung naging trabaho ni Kuya Aris at yung pagmamahal niya sa kapatid niya. So, bigyan naman natin ng konting blessing din, di ba? So, yun lang naman yung sagot ko dun. At pinakalas na tanong na masasagot ko ngayon. Kung maitutuloy pa daw ba natin yung ipinangako natin kay ate niya na mag-aaral o hanggang pangako na lang daw ba? So, kayo na po mismo makakasagot niyan, mga kabayan ko o mga kapamilya namin. Kayo na makakasagot. Ang mga pinangako ba namin kay ate niya hindi namin tinupad? Di ba? Kayo na po makakasagot. Unang-una doon sa pangako ko na magtiwala lang sa atin niya at maging makipagtulungan, makakalaya siya sa papa niya. Nangyari, di ba? Sa pagtutulungan namin ng mga kasamahan ko at ng mga kamag-anak ni ate Ninya. So, pangalawa, nangako tayong basta mahiwalay ka sa tatay mo, magkakabahay ka. Nagawa naman natin, di ba? Yung pinangako natin na magbe-birthday ka, mapapabinyagan natin yung anak mo, magkakaroon ka ng ribbon cutting, nagawa naman natin, di ba? Lahat ng blessing darating sa iyo basta humiwalay ka sa tatay mo. Nangyari, di ba? Lahat naman ng blessing dumating na halos na nga
Kung masasabi ko na talagang umaapaw na yung blessing na natatanggap natin niya. Nangyari naman. So kayo na po makakasagot niyan sa sarili nyo kung kaya ba nating ituloy yung pag-aaral natin niya o hanggang pangako na lang. Hindi na po ako sasagot. Kayo na po ang mga viewers ang makakasagot niyan. Yun lang po yun. Okay, so yun lang naman yung mga masasagot ko ngayong araw at yun yung maibabahagi ko sa inyo ng mga nangyari behind the camera. Na ngayon, alam nyo na, yung mga struggle na pinagdaanan ninyo namin kay Ate Ninya. Kaya yung mga basher na nagsasabing parang wala naman tayong matinding pinagdaanan, akala nyo lang po yun. Pero sobrang bigat at dami naming pinagdaanan sa buhay natin niya. Kaya siya yung beneficiaries namin na hindi namin makakalimutan kahit na dumating na yung punto na wala na tayo sa kanila. O nakita na natin na kaya na natin niya. Kahit dumating yung time na yun, kahit matanda na ako siguro, nandun pa rin yung mga pagkakataon na yun na magsisink pa rin sa utak ko yung mga death threat, yung mga pag-aabang sa amin sa daan, lahat ng yun, yung pagpapatigil, diba? Na hindi ko ini-expect na darating ako sa punto na pati DSWD makakaharap ko na. Hindi ko akalain yung mga yun na darating ako sa punto na ganun. Pero dalampasan naman natin lahat yun, diba? Naging success sa tulong ni God. Number 1, wala sa aming ibang gumabay, yung nasa taas lang. Okay? So muli, maraming salamat sa lahat na nagpaabot ng tulong mula sa simula kay Ate Ninya. Maging cashman yan, groceries, at hanggang sa pabahay, hanggang sa handa, hanggang sa mga packages. Lahat ng yan, pinagpapasalamat ko po yan sa inyo ng sobra. At syempre sa team ko na nakasama ko mula sa simula hanggang ngayon ay maraming salamat sa kanila. Muli po, ang inyong lingkod, Marcos TV Channel, Commander Marcos, Rans TV. Suportahan nyo sana yung pamilya natin, ang Team Marcos. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. At kung bago ka pa lang, please mag-like and subscribe ka na. God bless po. Angels from above, they sing hallelujah. They sing hallelujah.